Kabayan Diyos, kaya kami tanan, imo na tagaan sa maayo na pangunahuna. Paghihiyo Diyos, nakamon pangunahuna, nakamon talipuso, nakamon pagano. Sagod ka kami amay magatuon sa iyong pulong dahil siga tulok ini sa among taksa-taksa mga balasyagon, among ini Diyos ipakabuhi, among ini ekspektaron sa iyong Diyos kung ikaw nag-isano ng Diyos sa among kabuhi kaya sa among kabuhi. Sa inyo maraming mahal ng dampo ng pasalamat sa ngalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Magaling ko ng tanan. Merry Christmas. Merry Christmas. The second day of December to all. Galing may kailangan sa ato. Ang atong theme sa sining bulan sa December amo ang a better plan of God for us. A better plan of God for us. Ang text nakita sa Hebrew chapter 11 verse 14 is saying, God had planned something better for us so that only together with us would they be made perfect. Okay? So may plano ang Diyos sa aton. God, together with His plan, together with God, sa aton, amo siya ang plano magahimo sa katuparan ang humanan sining mga plano sa Diyos para sa aton maging perfectly at a later time. Ang title ng ipilit natin sa sining aga amo ang God reveals His plan through history. God reveals His plan through history. Makita nato na abrihan nato na lang kasulatan sa Mark chapter 1 2 to 3. Sa Mark chapter 1 2 to 3 makita nato ang plano ng Diyos nga nakita ni Mark sa iya nga pag-alagad sa Ginoo, sa iya pagpupupod kay Jesus Christ. Kaya sa iya pagtuon sa pulong ng Diyos nga ginhatag bisan pa sa mga nahauna ng mga propeta sa una ng mga tinion sa una pa sa ilan ni Mark hugay na. Actually si Mark hindi siya one of the apostles, but then he was together with Christ and he had been with Christ nga nakahibalog siya sa panimuo, pamatasan, kag pagginawid ni Kristo Jesus nga nakahatag sa iya sa conclusion nga si Jesus Christ di matuod amo ang Diyos nga gipadala sa amay rin sa aton. Makita natin rin kung suburan natin sa verse 1, Mark chapter 1 to 3. The beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God. It is written in Isaiah the prophet, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight path for Him. Ang pagkarin ni Jesus Christ sa kalibutan is very timely. In timing sa Diyos nga ang iya pag-abot sa kalibutan sa siya ginibunat ni Maria nga ang sitwasyon sa mga tao dito sa Israel, mga Israelites, doon ka right for picking na. Right to receive the Messiah kaya ipadala sa Diyos. Kaya subukan sa mga Gentiles, amo man na ang ilang sitwasyon. It was the time in history that the entire civilized world was relatively peaceful. Kaya kung hindi peaceful, kung may kira, kung pinsan mo sa Diyos, kung pinsan mo sa Diyos, Lord save me. Kung hindi ka po
So, that was relatively peaceful under Roman rule. Travel was easy, language was common, and the news about Jesus' life, death, and resurrection could spread quickly throughout the vast Roman Empire. Madasi din nagdapta nga, very peaceful ang time ko. In Israel, ang mga tao, ready naman sila sa pagbakon, sila ng Messiah. Kaya nga, the last prophet that I heard of was Malachi. Around 400 years na wala may nag-abot sa ilang at tingog sa Diyos or in news about the prophet from God. Wala din, ipusin siya. And then, gulpi lang, nag-abot, ini si John. Kaya, yung warawag ni John, ang mensahe nga may arat mag-abot nga isa ka tao maging-padala sa Diyos. Kaya amuli siya ang naghalin niya sa Diyos. Kaya si Mark niya, very enthusiastic siya maghatag sa message. Kaya nga, nagkahibalo siya na during the time nga ginsulat ni Mark niya, tapos na time is described. So, very enthusiastic siya to tell the people and other people who have not yet known the life of Christ. Nga, amo balik ini ang nagkatabuhin ng time. So, sa iya ni Sugin ini, ang revelation sa Diyos was being revealed amang ama in the human history. Amo niya ang iya ni Mark nga ginsugdan, kag iya man ni Prophet Isaiah nga tagna, dugay na. Kaya manangita ko si Prophet Isaiah sa niya paano kami tagaan sa Salvation Lord. So ipakita siya nga may manukabot nga halin sa Diyos, nga anak sa Diyos, nga mag-abot rin. Siling pagin sa Isaiah 9:6-7. Yung paborito ito, no? Isaiah 9:6-7. Ano na naman? For to us a child is born, to us a child is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. Amo din ang intagna ni Propeta Isaiah regarding the coming of our Lord Jesus Christ, the Son of God. So, si Jesus Christ, amo siya ang number one nga plano sa Diyos nga ipadala diri sa aton sa kalibutan. Ang ikadwa na punto na diri is that Jesus' death brought God's plan into focus. Jesus' death brought God's plan into focus. Kung may bago mas kasulatan nila, apremyo nito sa Ephesians chapter 9, chapter 1. Ephesians chapter 1, 9-14. Ephesians chapter 1, 9-14. Sa verse 9, kasi siya, and he made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when the times will have reached
their fulfillment. Will not fulfill to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. So ang purpose ng Diyos is to bring all the peoples, tanang na mga katawan sa bilog na kalibutan, bring together in unity niya under one head sa kay Kristo. Verse 11. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. So, iyan niya kamubuton in order that we, who were the first to hope in Christ, might be for the praise of His glory. And verse 13, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of salvation. So ang gospel ini, amo ni siya ang gospel of salvation, yung ipadala sa aton, paagi sa kabuhi ni Kristo Jesus. Paagi sa iya nga kabuhi, nga ginagdag niya ang plano sa Diyos para makita na kung tanan. Verse 14. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal. Tandaan na, having believed, you are marked with Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing your inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. So alam mo, ang padala rin ni Jesus Christ, na-include kita sa iyang plano sa atong pag-obey sa gospel, the gospel of our salvation, kaya sa atong pagtuo, ginmarkahan kita sa silyo, ginsilyuhan kita. And this seal is the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. So tanan nga nag-obey sa gospel, gintagaan sa Holy Spirit as a deposit. Amo nga siya imumarka nga nag-guarantee sa imo nga pagsulod sa kalangitan. Kung wala ikaw na ka-obey sa gospel, kung wala ikaw na bautisuhan, wala ikaw sa Holy Spirit, and you don't have any guarantee whatsoever. Pero kung ikaw nagatuman sa promise sa gospel of salvation, kagatuloy ikaw, kagintuman mo ang ginasilindre. Ano na siya ang famous nga one? Ask for the faith, repent and be baptized, every one of you, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Hindi mo na makuha, hindi ka mapatawa sa iyong salat kung hindi ikaw kinbautisuhan, hindi ka makaagong sa guarantee ng Holy Spirit, at seal sa Holy Spirit kung wala ikaw na baptized. Okay. So, ang una ang isa sa plano ng Diyos. Jesus' death brought God's plan into focus. Gin-focus ina sa Diyos sa taksa-taksa sa aton. Agol na makita natin, maintindihan natin, kaya mapangabuhin natin. Pero sad to say, ang ikatatlo punto, God's plan is hidden to the unbelievers. God's plan is hidden to the unbelievers. Apili ko yung nasulatan, yung Bible. 1 Corinthians chapter 2, 7 to 14. 1 Corinthians chapter 2, 7 to 14. Sawa. No, we speak of God's secret wisdom, a wisdom that has been hidden
and that God destined for glory before time began. Ganyan po na niya, yung plano ni San Diyos. Ako isa yung plano. Nga, natago din sa iba ng mga katauhan, tungkol kay makaako na din sa fulfillment once na mag-obey kita sa gospel. Verse 8, none of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. However, it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Hindi makita sa iba, hindi maintindihan sa iba kung ano man ang pina-prepare sa Ginoo sa mga nagapalangga sa iya. Verse 10, but God has revealed it to us by His Spirit. Ari naman Spirit. God has revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things. Ang Espiritu, the Holy Spirit, searches all things, even the deep things of God. For who among them knows the thoughts of man except man himself, except man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. We have not received the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, expressing spiritual truth in spiritual words. The man without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Kung wala gali isang seal, o kung wala gali isang Holy Spirit na ginhatag sa isang katawat at time sa iya pagbautiso, hindi gali maintindihan sa wala Espiritu Santo. Sa mga tao na wala, hindi tumulo, hindi sila maka-discern, hindi nila maintindihan ang plano sa Diyos. Para sa ila, wala ako yan tulos, para sa ila kupangan niya, hindi sila kaisindi nga ang mga tao sa Diyos niya nga ang nagkasunod-sunod mula, nga ang nagkasimba ko para domingo, nga ang nagka-worship mo, nga ang Bible study mo, nga ang amo niya yung gawin, hindi niya iyasa sa libutan. Natingala sila, hindi sila kaisindi because they don't have the mind of Christ. Wala sa ilang Espiritu Santo because the Spirit searches all things. And the Spirit has the mind of Christ. Ang plano sa Diyos na kahibalo na ang Spirit. Therefore, if you were baptized with Christ and you have the seal of the Holy Spirit in you, you have the mind of Christ and you can understand what God's plan is for you and me. Maintindihan lagi ang plano sa Diyos sa atong kabuhi. Non-Christians cannot understand God, and they cannot grasp the concept that God's Spirit lives in the believers. Hindi na sila kaintindi nga may nakabuhi galing ang Espiritu sa mga tumuluo sa Diyos. Para sa ila, kabuangan na. Para sa ako, kabuangan mo na ila. Sad to say. The person who rejects God cannot understand God's beautiful message. With the lines of communication broken, he or she will be able to hear what God is saying to him or her. Kung wala komunikasyon, wala hindi sila makaintindi kung ano ang lupot at ano sa Diyos sa ila. So, God's plan is hidden
to the unbelievers. So tatlo ka punto, no? Jesus is one of the plan of God. Number one, Jesus' death brought God's plan into focus. Kaya tatlo, God's plan is hidden to the unbelievers. Sa atong na conclusion. Ano yung atong nga tagsa-tagsa sa atong may plano man, diba? Sino may plano sa atong? Biasa. Sino may plano sa atong kumuwi? Wala akong plano ya? Ito tapat. Sino may plano? Sa atong kumuwi? May plano ako. Ako may plano man. Kung sino wala plano, tapos may plano. Dapat may plano kita. May plano na kita. Pero, sa mga siyempre, sila na niyo, don't leave God out of your plan. Hindi natin sikwayon ang Diyos sa aton na plano. Kundi nga, i-uphold natin ang Ginoo sa tagsa at plano natin sa aton na pagkabuhi. Updol tagid ang Diyos sa aton na pagkabuhi. Ari daw. James 4:13-16. Sa James 4:13-16, now listen, you say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? Do you not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast and brag. All such boasting is evil. Sa James. Kung siya pa, kita, isang kaplano na kita, why pulo sinatanan ng mga plano na kung hindi natin pag-iupo ng Diyos, kung ay dira na ginaupdan sa Diyos natin mga plano, kung wala natin gina-include ang Ginoo sa aton tagsa-tagsa at plano natin sa aton pagkabuhi. Bisan plano na lang natin for tomorrow, plano natin for next year, plano natin 10 years after. You think mabuhay pa tayo 10 years after? Ako gara 59. Ano sa isang Bible ganda? Kilala na buhay ka? 70. Kung ano na kusog-kusog ka na, buhay 80. Pero sa isang Bible, hindi na naman yung buhay kung 80 na. Kaya man, wala na kusog yung time. Okay. It is good to have goals and objectives. May plano kita sa pagkabuhay, it is good. Pero, ang goals na open times, kung wala nila ang Diyos may lakot, may lakot na ito. There is no point in making plans without God. Kaya, because the future is always in God's hand. Our future, ang aton nga buwas damnak, ara sa kamong sa Diyos. Doon kumanya itong rich Paul na siya, damo, kaya parta, mapatindog ko sa patindugan ko sa tako na barn. Kaya dapat sulod ka akong magdad. Kaya malabuhay na ako sa pinakatuloy ka. Dahil sa mga mapatawag niya. Di pagka gusto nga dapat tayo siya, di ano niya ito, plano niya. Wala na, no? Ano ay yan? Ang plano natin for the next 10 years. Ano yan ang plano natin buwas?
Pero ang importante na question nila is, paano kamo o kita, paano kaya kita mag-react kung ang Diyos magbalabas sa atong mga pinaplano, kaya sulit-suliho niya ang atong plano. Tungkol kay siya ng kalabot, paano kami if God steps in and rearrange our plans? Kung i-rearrange sa Diyos ng atong plano, may nota? Wala. Pero ano ang atong batyakol sila? How would you feel knowing that God, that you have done something but God has rearranged your plan? Ano ay na? Would you be glad that God has rearranged your plan? Kaya kung hindi kaya sa imo yan pamatyagan, sa imo yan nga panguna-una, yan, amukin ang pinang-ayaw, amukin ang dugay na rin ang plano, dugay na rin ang planuhan, pinakagabi, may katulog na ng plano, kagadason, ginpatungan ng Diyos, ginrearrange ang plano sa iyong kabuhi. How would you feel? Ano ay na? That is why we need to put God's desires at the center of our planning, because we know that He will never disappoint us. Tanan-tanan nga plano sa Diyos sa aton, hindi kita manisgusto. Tungkol kay kung siya ang plano para sa aton, namin ginaiyak na plano. Ang atong plano yan ang mga katawan, oftentimes palpak na. Palpak na kanya. Wala kita kabaluto ng future. But God knows the future. And when He rearranges your plan for you, that is a better plan. Kaya hindi kita dapat, kung sa Sibuano pa, hindi kita dapat magbagul-gul. Hindi kita dapat magkumul-kumul. Hindi kita dapat mangaking. Hindi kita dapat magsilingan. Wala ka kugana. Kaya nga, naglain ng plano ko. Hindi na niya mo. God's plan is a better plan. And God has always a better plan for each and every one of us. Amuhin na niya. Hindi kita silingan, oh, amuhin plano ko, sutuin, atoto, di ko lamanay, sonre naman ko, amuhin. Hindi kita sinakambal, because the future is not in our hands. It is always in God's hands. And we can always trust God. Whenever He rearranges your plan for you, He can make plan for each and every one of us, and that will be the best plan that we could ever have. Indeed, we are not to plan. And then we can praise God sa iyang plano na ihatag sa atin. So don't leave God out of the plan of your life. Indeed, you. So God had planned something better for us, so that only together with us will they be made perfect. Because Jesus Christ is one of God's plan na ipadala sa atin. Ginitadaan niya ito paano ito masalbar. Bisan Diyos niya, nagkarili siya, kaya gintunduan niya kita kung anong dapat inuon. And the death of Jesus Christ brought God's plan into each and everyone's focus. But God's plan is hidden to the unbelievers. Wala ang sila dito na hindi tayo city. Hindi na maging mayo. Wala ang plano ng Diyos sa ila. Kung may araman, lain sa plano niya sa mga believers. And tandaan nato nga ang
lang mga tatawa sa Diyos. May nagdeposito na nga seal, the seal of the Holy Spirit, which is in everyone nga nagatuo kag nag-obey sa gospel. So kung wala kita nag-obey sa gospel, we will think nga kamuton na po yun ang seal sa Diyos. Because without God, without that seal, hindi kita matagong sa maayong plano sa Diyos sa atong pagkabuhi. Because God's plan is hidden to the unbelievers. And lastly, don't leave God out of your hand. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, nag-ampo kami sa iyong Diyos. Kinatabay nga gawin kamay. Amo ang magbulig sa amon ng mga ginaplano sa taksa-taksa ng kabuhi. Sa amon taksa-taksa na pamilya o Diyos. Sa amon ng mga kabataan. Sa amon ng mga medikanan. Sa amon tanan amay. Sa pamilya sa Diyos dali sa Downtown Christian Church. Bisan pa sa ibang mga churches o Diyos. Gabay ang imong plano, mangin sa among tanan, kag hindi may mangin katumanan, tungod kay ikaw o Diyos ang mga magpapatungas ni bisan pa ikaw o Diyos ang mga mag-arrange ang among ng mga plano para sa among para sa among o Diyos nga tayuhan. Kag kami amay, amo ang magpasalamat sa imo. Kag kami o Diyos ang magadayaw sa imo. Tungod kay ikaw ang Diyos namon na ginasaligan, Diyos sa namon kabuhi, Diyos nga yara sa mga kalangitan nga tagiya sa tanan, bisan ka sa among kabuhi. Kaya o Diyos, ikaw ang maghahari o Diyos sa amon diri sa Downtown Christian Church, kaya sa ibang palit o Diyos ng mga Kristiyanan nga nagatuman sa imong mga kalubuton sa pag-obey sa imong gospel o Diyos pinipadala sa amin, sa pagtuo at sa pagsunod sa ginmando ni Kristo Jesus nga among buktong nga manluluwas. Sa imong namong ginahatag ng tanan sa ngalan ni Kristo Jesus.